Jackpot guys! We're here sa People's Park Food Center. Like dun sa Area 9, andun si Merlion. Tapos ang gusto ko yung Series 11. And as usual, super daming tao. Like literally ang dami. Kunyari, hawak-hawak natin siya. Gusto nyo ba may laundry shop tayo? If ever kung gusto nyo. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, lilipat na po tayo ng hotel. Pupunta na tayo sa Chinatown area because dun po ang napili nating hotel na next, which is ang Furama City Center. Tuturuan ko kayo kung paano magpunta dun. And later on, pupunta naman tayo na Marina Bay Sands, Merlion area, Esplanade area, ganyan. And may bibilin tayo later na ipapakita ko sa inyo. So ngayon, mag-check out na po tayo dito sa ating napakagandang hotel room. Dito sa ST Signature Jalan Besar. If ever kung gusto nyo makita yung entire quick room tour na to is tignan nyo na lang yung Singapore episode 1 vlog natin. Let's go na po! Ayan na guys. Guys, so tingnan nyo. Merong bukas na room. Ito, meron din palang yung nasa baba naman. Ito yung setup naman ng layout. So guys, ayan po. Sasakay tayo sa Jalan Besar. Then 3 stops going to Chinatown. Then lalabas tayo sa Exit E. Papuntang Furama City Center na hotel. Medyo mainit ngayon ha. Super araw. Kasi this past few days medyo cloudy Dito po ang ating sasakyan. So we're here ngayon guys sa Jalan Besar platform na. Then Bencoolen, Fort Canning, and Chinatown. Dito tayo bababa. Ang galing guys, oh. Mayroon palang bagong ginagawa dito sa station. Sungi, Bedok, and Silin. So guys, dito na tayo ngayon sa Chinatown Station. Then, dito po tayo lalabas sa Exit E. Chinatown Point ang name. So guys, mas maganda pala kung mag-e-exit kayo sa Exit B. Si Google Maps kasi sabi Exit E daw. Para dito na kayo sa side na to. Kasi andun sa side na yun yung Furama. Ito na guys, yung Furama City Center. Yan na. And nakalagay dito yung hotel entrance daw dito sa side na to. Sa gilid. So guys, itong hotel natin na to is mid-level siya. So yung una is budget hotel, ito mid naman. So kung naaalala nyo, yung Creator First 2024, may vlog tayo doon. Though hindi siya travel series. Is dito sa Area 9 halos yung Park Royal Pickering na hotel. Atake. Walang yung flat. So guys, nandito na tayo sa loob. Then, sumakay lang tayo sa elevator kasi yung check-in counter. Check-in counter! Yung front desk is sa second floor. Ayan, hotel reception. L2. Tiffany Cafe and Restaurant, Prayer Room, Heritage Room. Dito siya. Ang ganda naman. Though medyo lumang vibe siya. To be honest. Pero kahit na gano'n, hindi siya yung tipong parang ang eerie ng vibe. Mag-ano tayo guys? Self-check-in. Yan, mag-try tayo. Kailangan yung hotel confirmation number nyo para nyo to. So, check-in, booking ID, welcome. 2 travelers na nakalagay. Kailangan yung passport. So, dito siya. I-scan. So, guys, yan. Meron sa ating tumutulong. So, your second passport? So, guys, nakapag-check-in na tayo. Super dali. So, dito self-check-in area. Then, meron tayo kasing access sa all-day refreshments or sa lounge nila. So, dito to. And also, kapag ka-breakfast naman, dito naman sa side na to. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlog. So, panoorin nyo para makita nyo din siya. And, meron din ditong Starbucks. If ever kung gusto nyo. Ayan. Ang presyo ng espresso dito is 3.30. Hot chocolate is $5. Pero bakit pa tayo magaganyan? Kami access naman tayo dito, diba? Sa lounge nila. Tanan! Ito guys, yung keycard natin. Pero nanghingi pa tayo ng isa. So basically, ang room natin is 1707. And ang daming floors hanggang 23rd floor siya. Ang ganda nung hallway. 1707. Ay, pinakadulo pala tayo. Dito siya. So dito. Ito yung ating room. Talagang ganun ba? Ano siya? Ito. Ayan. Okay guys, so now let's do a quick room tour. So ito pong room type na to is executive suite room. So basically, hindi ito yung pinaka-base type of room nila.
Ang sinabi ko kasi ganyan, parang minsan lang naman tayo mag-Singapore and matatagal na naman kung kailan tayo babalik dito. So, from budget na room, ito naman tayo, kumuha naman tayo ng executive suite. So, guys, meron pang mas basic na room dito. So, ilalagay ko dito yung photo ng mas basic na room. So, basically, ang basic room nila, pwede kayong makapag-book yan for as low as 6,000 pesos per night. Okay? Pero ito po, ipapakita ko sa inyo, 10,500. For as low as 10,500 pesos per night is makakapag-book kayo. Depende po yan, syempre sa travel dates nyo. And nag-check ako sa mga ibang travel dates, umaabot siya ng 16,000 pesos per night. So, basically, perfect to for families. And if ever kung meron kasamang anak, kung mag-asawa kayo, mag-jowa kayo, ganyan, perfect na option to. At nasa city center din siya. Malapit din siya dun sa Chinatown na station and also sa Clarke Quay. Yun. Basta Clarke. Yun. Hanggang ngayon nalilito pa rin doon sa salita na yun, sa pagbigkas na yan. So, let's do a quick room tour. Ayan guys. So, ito po yung bubungad sa atin. Bali, ito yung door. Ayan siya. And meron ditong pa-kitchen. So, natuwa ako dahil ngayon pa lang, meron na tayong supply ng water. May supply na tayo ng water dyan. May pa-sink dito. And also, may pa-microwave dyan. And electric kettle. May pa-tea and coffee. So, ayan. Ayan, nakabukas. O, binuksan natin siya. And also, meron bang mga lutuan? May lutuan pang kasama. Ayan, meron din guys. If ever kung gusto nyo magluto, perfect yan. Tapos, dito meron ba? O, walang nakalagay dyan. Tapos, ito po, ang refrigerator. Ayan, o. Ang lamig na refrigerator. Nakabukas na siya. So, ilalagay natin dyan ang ating napamili. And also, meron ditong parang bed type. Actually, parang pwede nga siyang bed, oh. Ayan, oh, parang bed na rin siya, na parang sofa bed. So, ayan, meron siyang sofa, pwede natin masabing sofa. And also, kapag nag-check-in kayo sa executive suite, ayan po, meron po kayong paprutas. Ayan, paprutas, merong saging, pongkan, strawberry, grapes, ayan. And also, meron dito telephone din. Tapos, ito po yung view. Tanananan! Wait, nagmo-moist. Ayan siya. Pero naalala nyo ba yung yung Pickering na hotel? Dito siya sa side na to. And also, meron pong TV. Plus, meron guys, aircon dito na control. Dalawang aircon dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, ayun yung isa. Para dito sa living room. Tapos, ito na po yung toilet. So, may pa-sink. Siyempre, hello! So, ayan, kompleto na rin sa mga toiletries. Toink! Toink! And ayan, meron ditong timbangan din sa baba. And also, meron siyang hair blower. Plus, ito po ang pinaka-toilet! So, ito yung shower area. And ang kinaganda sa kanya, may door. Hindi siya magiging messy. So, ayan. Meron ng body wash, conditioner, and shampoo. Tapos, may pa-bathtub! Ayan, may bathtub tayo. And ang kinaganda dito, guys, itong bowl, meron siyang pa-bidet na nakasama. So, hindi na tayo mangangamba sa bidet kasi may pa-bidet na dito. Tapos, syempre, susulitin natin to. Full relaxation ang gagawin natin dyan. Plus, ito na po ang ating bed area. So, syempre, ito po yung open cabinet na tinatawag natin. Meron pa bathroom. Tapos, dyan sa side na yan is safety deposit box. And ito ang TV, working area. Ayan, may pailaw. And also, yung saksakan. Tapos, ayan siya. And meron ding pa-chair dito na extra. Tapos, ayan po yung bed. O, diba? Good for 2 packs talaga to actually, guys. Sa lakas ng aircon. Tinodo ko kasi. So, ang controller ng aircon na to ay ito siya. Ito yung controller ng aircon para doon sa mismong bedroom. Tapos yung isa naman is doon. Ayun yung isang controlan. Okay? So guys, papakita ko sa inyo yung view. City center talaga siya. Ganun talaga ang atake niya. Ito, malinis ang dito. Malinis ang window. So, ito yung dati nating hotel. Kung naalala nyo, yung kasama natin, yung mga Clue Creator friends natin. Ito yon yung Park Royal Pickering Collection na hotel. Ayun lang siya guys. Tapos dito sa side na to, meron ditong hawker center. So, isasama ko kayo dyan sa mga susunod na araw. And tingnan nyo, kitang-kita po from here ang Singapore Flyer. And also, ang Art Science Museum. Ayun. Tapos may pa-park dito sa harapan. And ayan, tingnan nyo. Ito itsura sa baba. Tapos ayun yung Central Mall. Tapos syempre may pa-phone din. Ayun, may pasaksakan dyan. Nabubuksan ba to? Meron pa bang ilaw? Feeling ko may ilaw. Ayan, oh. May pa-extrang ilaw. Hindi ko pa kasi na-explore eh. Hindi ko pa na-explore yung mga pwede pang pangbuksan-buksan dito, guys.
So ayun, napakalaki, napakalawak. Di ba? Full relaxation siya. So if ever, sa mga target audience natin dito na hindi super budgetarian na traveler, gusto nyo lang yung mid-level na super laki ng space, ito yung perfect na hotel for you. Kasi meron po mga nagre-request sa atin, Ivan, wag naman yung super budget na hotel. Ivan, yung parang sakto lang, ganyan yung perfect for family, yung hindi masikip. So ito po, super luwak nito. Super luwang dito. Tingnan na lang natin kung masisikipan pa dito ang mga kunyari mag-check-in kayo and maganda yung location niya. Okay? Tapos guys, ang kinaganda nito, aside from yung room, syempre, kapag naka-executive suite kayo guys kasi, is pwede kayong magkaroon ng access. I mean, may access talaga kayo doon sa executive lounge naman. Yung pinakita ko sa inyo kanina. And also, meron kayong breakfast buffet din nakasama, di ba? Yun naman ang kinaganda doon. And meron din silang basic room. So, yung basic room naman na yun, guys, yun po, yung 6,500 pesos, yun ang pinakamurang price yung nag-check tayo online na pwede nyo ding mabook yun. So again, ito yung photo. Ito yung pinaka-basic room naman nila. Ayan, okay. So kayo na lang bahala mamili, okay? So location-wise, maganda yung location nito. Nakagitna siya eh. City Center nga siya eh. Yun nga, pangalan nga mismo, Furama City Center, di ba? So, yan. Ano lang tayo dito, pahinga lang tayo ng bahagya. And ang ina-expect ko nga, hindi tayo pag-check-in ng maaga. Pero kanina pa tayong 12 o'clock dito. 1:30 na. And ang ina-expect talaga natin, 2 o'clock tayo makakapasok. Okay? Also guys, bago tayo magpunta doon sa Marina Bay Sands, mayroon ko share sa inyo. So, sa part na to, gusto kong pasalamatan. Thank you so much, Open Source by Beyond the Box and Digital Walker for sending this. Tarananan! So, ayan po. Meron po tayong Kodak Charmera. Okay? So, basically, para siyang labubu, para siyang smisky or what, parang mga ganun siya na blind box siya. And pwede nyo ito mabili sa open source, sa Digital Walker, kayo bahala. Pero yung link ilalagay ko sa ibaba if you want to buy this one. And basically, nakalagay yung price dito, guys. So, 2,750 pesos siya if ever kung bibili nyo. And kapag kayo po ay bibili nito, since blind box siya, ayan, tingnan nyo, meron ditong 6 designs na talagang pwede nyo makuha plus may secret. May secret. So yun, hindi natin alam kung ano itsura niya. So kapag in-unbox natin to, sana naman kahit papano ay meron tayong makuhang secret. Plus, tingnan nyo, mayroon siyang 7 na photo filters. So, black and white, cold tone, warm tone, pixel filter yellow, pixel filter red, pixel filter blue, and pixel filter gray. Tapos mayroon siyang 4 photo framing. Diba? So guys, I'm so excited. And ang tagal na tayong minessage dito. Actually lang kumontak sa atin si Digital Walker. So ang tagal niyang minessage tayo na parang hanggang December 31 lang to pwedeng i-claim dapat sa Parkal. Pero nasa probinsya tayo that time. So sinabi ko, okay lang po bang i-extend kasi ngayon lang po ako nakauwi sa probinsya. Then! Pinagbigyan tayo. So ito po. And gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa tatlo na to, isa lang ang ikikip natin. So, Ivan, ano mangyayari sa dalawa? Dito po sa dalawa na to, ipapa-giveaway natin siya sa inyo. Possible na ikaw ang manalo o ikaw na nanonood. So, Ivan, paano? Ano yung requirements? Ano yung mechanics? So, i-announce ko yan once we reach 100,000. O, diba? At least may na tayong dalawang ipapa-giveaway kapag na-reach natin 100,000. Ngayon po, thank you so much dahil 85,000 subs na tayo. Konti na lang guys. 15,000 na lang na tao ang ating kailangang mag-subscribe sa atin. Tapos ma-reach na natin yung goal natin. Tapos, dalawa doon. Dalawa doon sa 100,000 makakakuha nito. Thank you so much guys. And now, mag-video na muna ako dito kasi talagang need ko siya i-post din. Sa TikTok, sa Instagram, and sa Facebook page. So, ilalagay ko dito yung social media handle. Doon nyo panoorin. Though ilalagay ko din dito para sige makita nyo na rin dito. Kaya lang nakapa-vertical siya, okay? So, let's unbox it! Let's unbox this iconic Charmera! So, Kodak Charmera siya and super trending nito ngayon. Para siyang labubu na blind box pero mini camera. So ngayon, let's go! If you have this one, pwede nyo makuha itong 7 styles na yan. So merong 6 na given plus merong isang secret. Plus dito sa likod makikita nyo yung mga photo filters na pwede, which is black and white, cold tone, warm tone, pixel filter yellow, red, blue, and gray. Plus meron ding 4 photo frames. Pwede nyo makuha for as low as 2,750 pesos lang sa Digital Walker, open source by Beyond the Box. And ngayon, let's go! Let's unbox it! Okay, so box number 1. Okay.
So, ang unang camera na nakuha natin isang color red. Next guys, box number 2. Okay, so type 3 naman. Color gray. And for our last box, okay, color red na naman siya guys. Nakadalawa na tayo ng red, opo. Ito yung tatlong camera na nakuha natin. At kung gusto niyo ng sample shot, i-comment nyo lang sa comment section ang test. I'll film a separate video for that. So guys, we're back! And ito yung ating na-unbox. So dalawang color red siya, tapos isang ganitong color. So pinag-iisipan ko pa kung ano yung kukunin ko dito. Kukuha ko ng isa Nagagandahan ko yung red, nagagandahan ko din tong gray. So, kung ano yung hindi ko mapipili, yun guys yung papagiveaway natin. Okay? So, abangan nyo lang yung 100,000 na video natin. Doon ko siya sasabihin yung mechanics. And syempre, abangan pa ang mga iba. Syempre, ito pa lang yun, guys. Ito pa lang yun. I'm so excited. Meron tayong mga inihanda. So, abangan nyo na lang yun. Okay, so guys, bumaba na tayo. And meron kasi ditong malapit nga na food court, di ba? I mean, hawker center. So, puntahan natin yun. Pero share ko lang sa inyo tong ano na to. Ano to? Self-service amenities. Push to open. Ang galing kapag ka magre-refill ng tissue. Ano naman to? Ay, ang galing! Nakakatuwa yung feature nila to. So, pwede kayong kumuha ng tea. Dito yan sa Furama, guys. Tapos ito, classic. Yan. Okay, yan lang. And also, ito kapag ka ano naman, towel. Sige, let's go. Bumana muna tayo. Alam nyo ngayon ko lang na-realize, grabe, anong oras na? Pakikita ko, 3:11, hindi pa pala tayo kumakain. Pero hindi tayo nakakaramdam ng gutom. Ba't ganun? Hindi pa pala tayo kumakain. Alas 3 na. Ito guys, nakalabas na tayo. So ngayon, tatawid tayo dun sa kabila. Ito yung building ng Pickering Hotel na napagstay natin before. Then doon tayo sa side doon, kakain. Alam nyo, parang pwede kong masabi at some point na underrated tong hawker center na to. Kasi hindi siya yung super sikat na mga kapag ka magre-research kayo online. So, pwede nyo siyang puntahan. Hong Lim ang pangalan. Ito siya guys, Hong Lim pala. Hong Lim Market and Food Center. So, open siya hanggang 8 p.m. Ito siya guys, dyan sa building na yan. Na parang government building yung atake. Ito ba? Parang nakalimutan ko na siya ng slide. Okay, parang I think ito nga. Tama ba tayo guys? Na pinapasukan? Tama ba? I think sarado. Oo. Sarado nga ata, guys. Dahil Sunday. Okay. Sarado siya, guys. Oo, sarado nga. To be honest, nalaman ko lang to because kay Just Got Fed lang Sa kanya ko lang nalaman siya nung nag-Creatorverse before. Merong mga onting bukas. Pero ang onti ng option, gusto ko sana madaming options. Hindi tayo guys nagkapatalo. Hindi tayo magkapatinag. Pupunta tayo sa People's Park naman na food center. Like 450 meters lang yung layo niya. Guys, may nakita kong sign dito. So sa mga vaporists dyan, sa mga nag-e-cigarettes, tignan nyo, vaping is prohibited in Singapore. Maximum fine, 2,000 Singapore dollars. So wag kayong mag-vape dito guys ha. Actually guys, hindi ko alam kung tama itong dinadaanan natin. Sinusundan ko lang sa Google Maps. Sabi niya People's Park. I guess tama. Welcome to People's Park nakalagay naman. Ang tanong, wala akong nakikitang mga pagkain. Mga ganito lang. Baka dito. Ibenta guys Ito siya People's Park. Okay. Parang tiyanggi-tiyanggian siya. Yan Pwede kayo magpunta dito guys if you want to shop. Dito ba? Ang bango, naamoy ko na. Wait, saan ba? Sa baba? Sa taas? Parang nakakarinig ako ng plato. Gusto niyo yun? Sa tunog ng plato tayo naghahanap ng restaurant. Ito yung masaya kapag ka nagsa-solo travel ka Yung i-figure out mo kung saan ba ikaw talaga papatungo, ganun. Gotcha. May mga nakita na akong kainan doon. Let's go down the road. Ganda nito. Localized vibe. Oh, mga kainan. Jackpot guys! We're here sa People's Park Food Center. Guys, ang mura. Tignan niyo yung Hainanese chicken rice. $3.80. Grabe. Naka-jackpot tayo sa mga murang presyo dito. Roasted pork rice. Roasted pork, tignan niyo mo, $3.80. Ang mura nito. Oh, ang mura. Twin mix. $5.80.
People's Park Roasted Delights. Sige, bili tayo dito. Gusto ko ng rice, so mag-pork muna tayo. Puro na lang tayo chicken. Ano tayo? Wala bang yung mix of all? Ito, ang mahal. Wait. Ito na lang muna tayo. Roasted pork rice. Ayan, ano tayo? Sugar cane. Yeah, sugar cane ulit. Nakalagay dito 2.50. Hello, do you accept Alipay? Here, one sugar cane juice please, iced. Thank you. Ayan, ba't mag-Alipay? Ayan, so 2.50, 116 pesos yung katumbas. Guys, bumili tayo ng tigpa $5. Medyo malaking size yung binili natin. Alipay lang ulit. So, ang katumbas niya is 242 pesos. Guys, ang mura dito, nakakatuwa. If ever kung mararating kayo dito sa Chinatown, pwede kayo magpunta dito. People's Park Food Center. So may mga fries. Huwag muna tayo magganyan. Tapos magbabayad lang kayo via GCash. Then ipa-take out nyo na lang para hindi tray yung hawak nyo. Yung iba, hindi sila lang hihingi ng extra. Pero yung iba, 0.20 cents pagka take away. Bumili pa tayo ng isa. Usually mas better. Para hindi na tayo labas-labas. Ito yung isa nating bilhin, oyster omelette. Lagi ko nakikita yan eh. Para nakakatakam na siya masyado. So $8 naman. Dami guys option. Pwede din kayo bumili ng oyster fried white peel. $6 siya. Fried carrot cake naman is $4. Fried black carrot cake is $4 din. Ayan. Ito yung pangalan ng shop. Ito guys yung food natin. Roasted pork na may rice. And itong oyster omelette. And itong sugar cane juice. So freshly squeezed. Diba? So tikman na muna natin tong roasted pork kung malutong ba. May konting lutong na lang siya. Hindi na siya ganun kalutong. Pero yung linamnam factor, masarap. Malambot din. Malutong yung pinakabalat. Malambot yung pinakalaman. Hindi ganong maalat. Worth it siyang i-try. Yung kanin, meron siyang parang sauce. Na parang yung lasa ng sauce ay medyo malamis-namis na parang, alam mo yung sauce sa siopaw. Pero hindi ganun. I-rate ko to ng 9.5 out of 10. But hindi perfect. Kasi hindi malutong na sinerve. Sarap. Okay. Yung oysters, tikman natin. Ayan. This one, $8 to. Sarap to guys. Buusok pa oh. Masarap siya guys. Okay siyang itry. Tapos, alam nyo, sa lahat ng mga hawker center na nasubukan natin dito, nakalimutan ko na yung iba, pero more than sa mga babagitin ko, Lau Pa Sat, Maxwell, Chinatown Complex, tapos meron pa ba tayong na-try na iba, yung Hong Lim, and kung saan pa man yan, dito guys, pinakamura, People's Park. Actually, half nito, $3.80 ang presyo. Pero ito kasi $5. Kasi ngayon pa lang tayo kakain, alas stress na. For sure, mamayang gabi, ang kakainin na natin konti. Kasi alas stress na tayo kumain eh. Oh, subukan ko kayo. Nga. Tikman na natin to. Ay, walang paano bubutasin? Diyos ko, walang butas. Ayan. Masarap yung sugar cane juice ha. Smooth. Yung iba kasi parang medyo rough ng konti eh. Ito masarap. This one is Ivan DJ approved. Masarap siya. Basta sa same shop ha. Sa same shop kayo bibili. So guys, andito ngayon tayo sa Chinatown, sa DT19. So sasakay tayo papunta sa Bayfront. So papuntang DT16. So, 1, 2, 3.
Sa pangatlong stop, baba tayo. Dito na ngayon tayo guys sa Bayfront Station. Then, dito tayo papunta sa Marina Bay Sands. So, exit D ang ating lalabasan. Diyan na guys! Welcome to Marina Bay Sands! Nasa loob tayo ng The Shops actually, yung mall. Tingnan nyo, nakikita na natin dito yung parang may barko sa taas ng building. Ang ganda guys ng angulo na to. Kapag nakasakay kayo dito sa escalator, tapos yung background nyo, itong The Shop. Grabe, hawak ko sa escalator na nakita nyo. Masyadong madiin. Also guys, yung bibiling kasi... Ayun, bumukas. Yung bibiling kasi dapat natin is Apple Watch Series 11. So, because meron kasi tayong Apple Watch, ito. Meron tayong Apple Watch na gamit, which is SE. Sira na siya guys, basically. And makikita nyo yan, yung mga gas na dyan, ganyan. And ito kasing Apple Watch, super importante niya sa atin because of number 1, itong Apple Watch yung ginagawa nating remote as a solo traveler sa camera. And number 2 is gusto kong bilhin yung Apple Watch 11 din because of meron siyang ECG and also meron siyang sleep apnea feature, yung parang nadidetect yung pagtulog mo, ganyan. And also yung mga iba pang features nun na super outdated na kasi dito sa SE. So, pinagkumpara ko yung presyo ng Apple Watch dito sa Singapore and sa Hong Kong. Nung una, parang buo na yung loob ko na dito tayo bibili sa Singapore. Pero, sabi kong ganyan, pupunta din naman tayo ng Hong Kong bago matapos tong buwan na to. So, sinabi ko, okay, sige, doon na lang tayo bumili sa Hong Kong. And, mas mura kasi doon ang di hamak kumpara dito. So, yun. And, titignan ko kung pwede tayong makapasok at makapag-video dito sa branch na to. Pero, ito yung parang globo dito na nasa labas. Nasa labas ng Marina Bay Sands The Shops. Ayan siya. Pero before that, dito muna tayo. Pumunta muna tayo dito para makita naman natin to, di ba? Ayan, yung mga skyscrapers, atake, saka ang hangin. Sulitin muna natin to hanggat may araw. Mamaya mawala na naman tong araw na to. Ayun na. Hindi na tayo papanik dito guys. I mean, hindi na tayo aakyat dyan. Kasi na-experience na din naman natin before. Tignan nyo kung gaano siya kaganda. Like dun sa Area 9, andun si Merlion. Pupunta tayo dyan namaya. Syempre, hindi pwedeng ma-skip natin si Merlion, no? Ayun siya. Basically, buo na siya. Ay, umaraw. Tapos ito yung parang yung parang microphone na building na nung unang punta natin dito way back 2010, nung bata pa tayo, sabi ko sa kanya, microphone na building, parang mic. Ganun kasi itsura ng architecture, di ba? So, balik tayo dito sa topic natin dito sa Apple Watch. So, if ever guys kayo, kung naghahanap kayo ng best na watch, syempre, yung ka-connected na sa phone nyo, kasi yung phone natin is iPhone. So, ito, ang laki ng tulong niya kapag kunyari may notification, hindi ko na tinitignan sa phone, automatic na siya dito. And also, super sulit niyan. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo guys. Nakikita nyo ba? Like, suot ko siya every single day. Like, umitim tayo, bakat pa yung puti natin noon, ganun siya kasulit. So, sabi kong ganun, parang feeling ko na serve na niya yung right amount of service niya sa atin. Eh, kasi ang tagal na rin nun eh. Parang binili natin to 2020 or 2021, parang ganun. And, pagka kasi nagsosolo travel tayo, na ginagamit natin siya as remote, camera remote, hindi na siya guys nag-work. So nai-stress ako dun sa part na yon, like multiple times. Eh as a solo traveler, super importante nun sa atin. Pasok tayo dyan. Tingnan lang natin. Pero hindi tayo dyan bibili. Grabe, parang punong-puno ng tao yung loob. Like literally. Naalala ko na naman na nag-Europe tayo. Yung mga Europeans kahilig sa araw, ayun na nagbibilad sila. Samantalang tayo, init na init. Sakto, let's go in. Actually guys, ito Apple Store to. Tapos yung isa naman na nakalagay doon, ito LV naman to. Tapos yun naman is yung Art Science Museum. Ano ba itsura niyan? Like parang tinayo ba talaga na parang, or parang floating lang? Parang feeling ko meron na dyang concrete na something, no? Kala ko noong una parang nagpo-float lang yung atake niya. Ayun, no? Hello Apple! Ang ganda guys sa angulo dito. Dito pala magandang tumayo sa tabi ng Apple na bilog na to. Like best of both worlds? Hindi siya worlds, building. Best of both building. Hindi ko babawalan tayo mag-video sa loob. Pa-off ko na muna to.
Pag nakita niyo nagtuloy-tuloy yung video, ibig sabihin pwede. Mga iPad. Asa may parang iPad natin? Meron tayong iPad, wala na eh. Ano na siya eh. Outdated na yung iPad Pro natin na M1. Pero alam niyo, isa to sa mga kinoconsider natin itong mini before. Magkano yung price? Check ka natin. So, 699 Singapore dollars. Yung price niya. Tapos tingnan niyo itong iPhone Air. Itong iPhone Air, ang price naman niya is, ba't walang ano? In full, 1,599 Singapore dollars. Ang price naman niya guys, iPhone 17 Pro Max to ha. Yung ating kasi 1 terabyte. So check natin kapag ka 1 terabyte. I mean yung 16 Pro Max natin 1 terabyte. 2,499 Singapore dollars. So yung base, tignan natin. Yung base naman, which is yung 256 gig, 1,899 Singapore dollars. Tapos yung 2 terabyte, 3,099 Singapore dollars. So ito naman is yung Pro. Yung Pro naman in full na 1 terabyte. Walang 2 terabyte yung Pro. 2,349 Singapore dollars naman yung price niya. So kinonvert ko guys, 108,200 yung 1 terabyte nito. Ito guys yung gusto ko eh. This one. Ay, nawala. Paano ba makikita yung pricing? Ayan. Check nga natin. Pagka 1 terabyte, 2,499. 115,000. Pero alam nyo guys, kino-consider na natin siya kasi di ba nga, magte-tech reviews na rin tayo. And also, itong feature na to, yung nagustuhan ko. Like, nakita ko to kay Main. Hello Main, kung nanonood ka ng vlog. Ito guys, yung parang importante sa atin eh. Wait, papakita ko Ito siya, tignan nyo. Kapag ka front cam, ayan, di ba? Ito ang importante sa atin. Parang vlog na rin siya, oh. Di ba? Ayun, oh. Parang vlog na rin. Yan. Tapos iniisip ko naman, syempre, ibebenta natin yung phone natin. Ganun naman usually yung ginagawa and even before. So, ibebenta natin to, tapos bibili tayo nito. This one. Ayoko yung orange kasi may issue kasi ito eh. Ang issue nito, nagko-color pink siya. Kaya ayoko tong orange. And parang mas maganda din naman to. Ayoko naman ng plain. Plain na gray or parang white. Ayun naman yung itsura no. Ito. Excuse me. Ayan naman yung itsura niya. Ito naman yung parang white. Ayoko tong ganito, masyado siyang plain. Thank you. Ito. Ganda, oh. Ay, iniisip ko talaga tong i-review natin. And sa South Korea kasi, doon mas murang bumili ng ganito because sa South Korea guys, syempre nakikipaglaban sila kay Samsung there. So, mababa ang presyo sa South Korea ng iPhone. Sakto magsa South Korea tayo. Kasi bumili si Dave Kino, tapos si Joyce Bartolome. Joyce Yabot Bartolome. So, kino-consider natin kasi ang laki ng masisave eh kapag ka doon tayo bibili sa South Korea. Ito na guys yung Apple Watch naman. Though S ito, ayoko ng SE eh. Ito yung Series 11. Ayan yung Series 11. Check natin kung ano yung price. Compare models. Ayan, papakita ko sa inyo. Explain ko na dito. Ito kasi atin. Wait. Ito yung atin, SE. SE, wait, yan. Ito yung gamit natin ngayon, SE. Currently yan, na color black. Tapos ang gusto ko yung Series 11 at ito pa isa natin pinagpipilian, Ultra 3. So basically guys, tignan nyo, ito ang gusto ko. Yung atin walang ECG app, tapos hypertension notification. Kasi parang ngayon, parang masyado nating iniisip yung about sa health natin, ganyan. Masyado ako napapraningat sometimes. So, ang nangyari is gusto kong bilhin tong 11 kasi mas mura tong Series 11 kumpara kay Ultra 3. And may hypertension notification na siya and ECG application. Plus, tignan nyo, itong atin ngayon, walang blood oxygen app, ito meron. Tapos, ito may sleep apnea notification and sleep score. Yan din yung mahalaga sa atin kasi lagi nga tayong napupuyat, di ba? Tapos may vitals app siya, heart rate, respiratory rate, wrist temperature, blood oxygen, and sleep duration. Lahat yan wala o sa atin, sa gamit natin ngayon. So for health benefits reasons din, kaya gusto ko din mag-upgrade aside from sa mismong remote. Tapos mas maganda na rin tong Series 11 kasi swim tapos snorkel din siya. And also mas matagal siya yung buhay. Diba? So yun yung reason kung bakit gusto kong magpalit tayo ng ganyan. Merong ito, wait, asan ba yung Ultra? Papakita ko sa inyo yung Ultra. Ito yung Ultra. This one, mas mahal siya kumpara dito kay Series 11. Pero parang ang ganda ni Ultra, no? Parang sporty. Kasi ganoon naman din yung ginagamit natin usually. Ayan, no?
Gusto ko hindi dito na ako nag-explain sa vlog na to kahit di ko, parang wala na yung reason na pagbili natin dito sa Singapore. Pero yan guys, black din yung bibili natin. Is either this one or this one. Tignan natin kung may price sa baba. May price ba? O nasa taas yung price? Ala ba yung price? So basically, wala na to, phase out na yung Watch SE eh. So ito na lang. Ang presyo po ng Apple Watch Series 11, $599. Yung base niya, GPS lang yan, walang cellular. Tapos yung Ultra 3 guys, $1,199. Grabe yung price difference, di ba? Kaya parang ang kinoconsider kong bilhin natin itong Apple Watch Series 11 na lang, pero sa Hong Kong. Ganda sana nitong black oh. Pero ito yung bibili natin, black lang ulit. Kasi mahilig tayo sa black eh. Yan lang ulit yung bibili natin. Kasi ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo sa vlog. Kasi guys, nung tawag na, nung first few weeks ng 2026 is nagpa-check up kasi tayo and also nagpa-blood cam. Ewan ko kung pina-follow nyo ako sa social media natin na Facebook. So yung mga ibang social media platforms natin, ilalagay ko dito sa screen. So ang nangyari is medyo tumaas yung SGPT natin. So yung SGPT, ilalagay ko dito yung meaning. Dito sa screen, ilalagay ko dyan yung meaning. So basically, hindi naman siya super heavy na level. Pero, alam niyo yung ibig ko sabihin na parang hindi na tayo, hindi na tayo tulad noong elementary at high school na parang kahit ano gawin natin sa life is pwede. Parang ganyang level. So parang ngayon, nagiging careful tayo at some point. Tapos syempre, kung napapansin nyo, meron ako mga ina-unbox na parang mga isusuot natin at sa mga susunod na vlog makikita nyo yung mga ginagawa natin na yan. Pero for now, ito munang watch mo na yung topic natin. So yun din, isa din yung sa reason kung bakit gusto ko ding ma-check yung mismong ECG natin lagi, hypertension, mga ganyan, heart vitals, something, and respiratory rate, mga ganyang level, para at some point controlled natin if ever pagka nakikita natin na yung BPM natin medyo tumataas, mga ganyang level. So, di ba? Ganun siya. Kasi ako din guys, share ko lang sa inyo, kapag kunyari umiinom, occasionally lang naman tayo umiinom, hindi naman tayo regularly umiinom. Kunyari may mga events lang, yung mga Klook Awards, yun yung mga content creation events. Tapos may mga Gcash event, meron tayong mga birthday ng friends na in-attend natin, family gatherings. May time na kapag umiinom tayo, tumataas yung BPM natin because of syempre, parang nagpapalpitate kasi kapag umiinom. Nakwento ko naman na yun sa inyo before. So, super helpful din nito nung SE na watch natin na to. Pero, mas magiging helpful yung Series 11 kasi doon mas malawak eh yung ginagawa niya. So nakikita ko doon kapag talaga nagpapalpitate yung heart ko, nagko-color red to, mga ganyang level. So yun yung parang gusto kong i-upgrade natin naman by means of this watch. Ang dami kong sinabi tungkol sa watch na to, pero basically umiikot lang siya sa health natin kasi tumaas nga yung SGPT natin, ganyan. And this year kasi, ngayon 2026, magto-turn 27 na po tayo. 27 years old na tayo sa April 8, 1999 ako eh. April 8, 1999, so 27 years old. So yun ang haba na ng sinabi ko, pero basically sa Singapore, ay sa Hong Kong part, sa latter part kasi ni January tayo pupunta doon, okay? So shinare ko lang sa inyo. So guys, since nandito na tayo sa Apple, share ko lang sa inyo na alam niyo ba, ito yung dream ko before. Pero nung naging traveler na tayo, sabi ko hindi na siya okay sa atin kasi lagi tayong alis ng alis. Pero yung presyo ng iMac dito, yung pinaka base nila, M4 chip na to, 1,799 Singapore dollars. Tapos ito namang pinaka maganda nila na 10-core CPU, 10-core GPU, 16-core neural engine, 12 megapixel center stage camera and lahat, 24GB unified memory, 512 yung storage, 2,699 naman, 'di ba? So 24-inch yan guys, 4.5K retina display na yan. So again, 2,699 yung pinaka top of the line. Ito pala guys, meron pala dito. Masyado tayo nakikipagsapalaran doon sa Sidon. Pero ito yung gusto nating bilhin. Like specifically this one. Pero yung case hindi na yan. Ang ganda din ng color blue oh, no? Ang ganda niya actually lahat. So this one is ano to? Walang mga nakalagay. Di tulad doon. Pero ang ganda no? Pero guys, ito gusto natin.
Nagbabalak akong i-review to guys sa lahat ng platforms natin, this one. Pero siguro pagka nag-South Korea na lang tayo. Oo nga pala, gusto ko lang i-ask kayo kung ano yung mga gusto nyong i-review natin na tech. Like kung ano yung mga gadgets na gusto nyo i-review natin. Pag i-investan natin yan. So ibabalik natin ang tech era natin. So wag muna sa camera. Sa mga gadgets na muna tayo. Like sa mga cellphone, sa mga cellphone at sa mga ibang accessories, ganyan. Pwede ding mga action camera kung gusto nyo, pero wag muna yung mga mirrorless at masyado pang mahal. Wala pa tayo pambili ng ganyan. Di ba? So if ever kung meron kayong suggestions, recommendations, request, wishlist na i-review natin, please i-drop nyo sa comment section dito sa vlog na to and pwede natin i-consider yan soon. So guys, tignan nyo, meron palang escalator dito sa building na to. Pababa. So, confirm, hindi talaga siya yung parang naka-float lang. Parang hindi kasi tayo dito pumapasok before, if I'm not mistaken. Ay, ang galing! Tugunan siya, may shop din dito sa baba. Akala ko parang link na lang siya. Guys, ang gandang tumambay lang dito. Nakaupo lang tayo. May mga chairs here. So even there sa harapan, if ever kung gusto nyo mag building watch, water watch, people watch, ganyan. And pamaya maglalakad tayo doon, dyan sa site na yan, going there sa Merlion. Ganito guys yung sinasabi ko sa inyo before na parang ito yung mga gusto kong maging moment natin ngayon. Meron tayong ganito before, pero gusto kong damihan siya at habaan. Yung parang uupo lang tayo, i-appreciate natin yung lugar, yung hindi tayo magmamadaling mag-hop sa isang spot, ganyan. Yun yung parang gusto kong gawin this 2026 na talagang uupo lang tayo. Wala tayong gagawin. Hindi tayo mag-vlog. Though kanina pa ako nakaupo dito, hindi ko lang sa inyo syempre napakita kasi naka-off yung camera. Pero mga ganun. Kasi yun guys, yung pagkakunyari struggle ko to as a travel content creator. Struggle ko siya as a person na I'm sure naman kayo hindi nyo nagagawa yun. Kasi syempre, may mga moments na naka-on yung camera, nakakalimutan na nating namnamin yung paligid kasi gumagawa tayo ng content, nagpo-produce tayo ng video, nagpi-film tayo, ganyan. So yun, may mga time na okay, wag na muna tayo mag-video. Mag-sit lang tayo, inhale, exhale, enjoy the moment. So yun yung gagawin natin this year. Sinishare ko lang sa inyo. So guys, kanina nandun tayo. Doon tayo sa area na yung nakaupo. And now, we're here. Ayun na si Merlion. Nilakad lang natin siya guys. Walkable naman from there sa Marina Bay Sands. And as usual, super daming tao. Like literally ang dami. Hello Merlion! We're back! Grabe. So far sa ilang beses nating punta dito kay Merlion, ito yung pinakamadami na tao. Like grabe guys, dikit-dikit oh. Ganong level. Kita niya. Hey! Merlion! Ayan, kunyari. Kumano tayo? Oh. Alam niyo yung effect na ganun? Kasi yun dito kapag kunyari sa mga TikTok, sa mga yung camera, tatapat niyo yung mukha niyo na parang iniinom niyo yung tubig. May mga ganyan ditong gumagawa for sure ngayon. Zoom natin. Ayan siya. Diba? Sige, since ang layo na nilakad natin, lapitan na natin. Excuse me. Finally. Alam niyo ba, nirenovate siya guys. Nirenovate siya before. Buti na abutan nating bukas. Wow. Kunyari, hawak-hawak natin siya. Ayan. In fairness, yung pagkaka-renovate sa kanya, ang ganda. Tingnan niyo grabe yung details. And hindi na malumot-lumot yung atake, ganon. Do medyo yung parang tubig-tubig dito kay Merlion, medyo may karumihan ng slight kung i-zoom nyo. Grabe naman to, Merlion review pala itong ginagawa natin. Pasensya ka na Merlion, ganun talaga. Kailangan kitang i-review para makakita ng mga audiences natin kung paano nga ba itsura mo in person. Ano kaya itsura nitong na to, no? Ito Ito guys. Pagka binuksan kaya ito, ano kaya laman niya? Pakpang ko yung bibig mo.
So guys, lumayo tayo ng slide kasi ang crowded doon. So, dito po sa Singapore, parang tradisyon na natin siya. Like, kung ikukumpara natin sa Cebu, dapat kapag ka magsi-Cebu tayo, kailangan natin mag-stop sa Santo Niño Church, ganyan. Dito po sa Singapore, pagka pupunta tayo here, dapat mag-stop tayo dito sa Merlion. Like, specifically yan. Yung Merlion. Like, parang for me, hindi magiging complete yung Singapore trip natin pag hindi tayo nakadaan dyan. Kahit sabihin natin overrated siya, masyadong sikat, parang yun lang yung makikita, ganyan, parang okay, let's go moment, ganyan. Pero wala ganun talaga. Ito talaga yung parang feeling ko kukomplete sa Singaporean trip. Ganon. So, super dali lang yung puntahan if ever guys. Yung near train stations, ilalagay ko dito sa screen para pwede nyo ding puntahan if ever na magdi-DIY kayo at kung solo traveler kayo. And I think best na magpunta dito morning kasi before, nakapunta na po tayo dito ng mga 6 a.m. Walang katao-tao pag 6 a.m. May araw naman na nun, so makakapag-picture na rin kayo dito ng solo. Hindi ganyan, no? Hindi ganyan yung maaabutan nyo. Like, super dami. Kasi ngayon, yung crowd na yan, guys, 6 p.m. 6:02 p.m. yung ganitong crowd. So, ang puntahan nyo, ang pagpunta nyo dito 6 a.m., 6 to 8 a.m., ganon. For sure, kukunti lang yung crowd. Okay? So, bye-bye, Merlion. Boop! Konting pinch ulit. Pinch, pinch, pinch. We're back na, guys, ngayon dito sa ating hotel. Ayan. So, pumunta na muna tayo sa lounge. Meron tayo, di ba, executive lounge na kasama dito. So, ulitin natin yung part na yon. Kasi, guys, napapagod ako. Naglakad lang kasi tayo na naglakad kanina dun Oo. Ito yung lounge. Yan yun guys. Ito yung itsura ng buffet here. Ayan. Uy, may oysters Also this one. Ito guys, yung kinuha kong food natin. So actually, di ba? Hindi dapat tayo magdi-dinner na. Kaya na kasi bukas kasi itong lounge. Sayang. And kainin natin yung pang dinner natin. Bala ko sana, since may kitchen tayo, lulutuin ko yung Irving's nating noodles na salted egg. Pero ito meron ganito. Sayang siya. Sulitin. Ang dapat sulitin. So guys, guess what? Tingnan nyo. Nakatulog ako dito, guys. Nakatulog ako dito, nakaganyan ako dito. Nakaganyan. So gusto ko lang i-share sa inyo, grabe ang comfy ng upuan na to. Kahit dito ako matulog, okay na okay lang. Tignan nyo. Walang kagusot-gusot ang ating bed. Tapos tignan nyo naman. Kanina di ba nag-film tayo, medyo maaga-aga pa. Guys, 9:18 p.m. na. Parang feeling ko masyado tayong masyado tayong napagod doon sa paglalakad natin. Tapos nakatulog na tayo. Masyado tayo na-relax doon. Lagi na lang tayo nakakatulog. Basta, kunyari, uupo lang tayong ganyan, nakakatulog tayo. So basically, ang ganda. Ang gandang feature nito itong chair na yan. Tapos dito naman sa side na to, ayan. Kailangan natin itong gamitin. Paano gagawin natin para magamit natin yan? Wait. Grabe, napakalakas talaga nung Ang lakas lahat ng aircon dito. Malakas yung freezer. Ang bilis! So, ayun yung fruits. Ito. Yung matcha natin na bilhin, naalala nyo? So, guys, I was thinking to cook this one. Like, isang piraso lang para magamit lang din natin to. Itong part na to. Kasi inisip ko, paano natin siyang maluluto pa sa mga susunod? Like, syempre, tomorrow, ang mangyayari kapag kissing natin, dun tayo kakain sa breakfast buffet dito. So, hindi natin siya magagamit. Tapos, meron namang mga dito after nun, mag-TP na lang tayo, ganyan, para bumaba ang ating food. Ganyang atake. Okay, sige, let's go. Guys, before natin tapusin tong gabi, may hapakita lang ako sa inyo. Nakikita niyo tong cortina na to? Nakikita niyo yung hangin kung gaano siya kalakas ginagalaw? Because of this aircon? Okay, ngayon samahan niyo ako sa 7-Eleven. Bumili tayo ng panglaba. Maglalaba tayo. O, di ba? Yung iba sa inyo, tinatanong ako, Ivan, paano ka naglalaba ng mga damit mo? So, meron pong dalawa. Actually, tatlo. Una, inuuwi ko sa bahay. Inuuwi ko from kung nasaan tayo, going sa Manila. Tapos, doon natin nilalaban. Pangalawa is nagpapalaundry tayo kung saan tayo nagpupunta, which is kunyari Singapore, nagpapalaundry tayo dito. Pangatlo, ako mismo yung naglalaba.
sa toilet. Ganon ang ginagawa. So ngayon, yung pangatlong option ang gawin natin. May 7-Eleven sa baba, bumili tayong detergent, malakas ang aircon, ibig sabihin mabilis matutuyo yung ating mga damit. Let's go. Pag ganitong nakatulog ako kinakailangan talaga maging tayo, yung energy natin, siya, at peak. Ngayon, maglakad tayo papuntang 7-Eleven. O, diba? Atake. Exit ng Furama. Napakadaming magagandang nakapaligid dito. Yung Chinatown Point, yung fair price na pinuntahan natin. Ayan siya, guys. Like, literally. Honest, pwede tayong kumain nga dito kung gusto natin kumain ng dinner sa paligid. But, kasi syempre, parang gusto ko experience lang na magluluto tayo. Para kasing yung room natin ngayon, ang atake niya, parang it's giving Airbnb type. Merong lutuan. So, might as well. Let's use it. Doon tayo pupunta. Sa 7-Eleven na yan. Isipin niyo mag-aalas 10 na ng gabi, bibili pa tayo ng panglaba. May mga gano'n kasi talaga ako guys na parte. Pag mapagtripan, kasi iniisip ko, after kasi nito, pupunta tayo ng Thailand for a quick trip. Para yung mga damit natin malinis na. Bukas, pupunta kasi tayo sa Universal Studios Singapore. I mean, sa Sentosa area. So, para habang during the day na tayo, parang hinahangin na siya, natutuyo na, di ba? Natin. Ay, baliktad. Ito. Diyos ko, mukhang walang panglaba dito Parang walang panglaba. Lagi ko to nakikita. 5-minute cup. 4 Singapore dollars. Pero hindi. Meron tayong Irvins. Meron tayong noodles version nito. Mahal pala niya, no? Salted egg salmon steam. $9. So, walang panglaba. Walang panglaba? Paano tayo bibili ng pang? Ano gagamitin natin? Yung Yung nasa... Yung body wash, mga ganun. Gusto ko yung wala tayong nahanap. Tapos, pupunta tayo dito sa Chinatown Point na mall para sa isang napakaliit na pirasong panglaba, sabong panglaba. Yung mga kasabihang parang 12 a.m. thoughts, 3 a.m. thoughts. Itong atin, 9 p.m. thoughts. So guys, grabe, kinilabutan ako. Like literally. Why? Kasi tingnan nyo to, meron ditong screen. And lahat ng yan nasa listahan ng mga bucket list natin. So yung mga hindi pa natin napupuntahan dyan, lahat nakalagay. Number 1, Russia. 2, Luxembourg, lagi kong binabanggit sa inyo. Pakistan, lagi kong binabanggit sa inyo. Turkey. Canada, since meron na tayong US visa. Argentina, guys, isa yan sa dream natin. Nasa pinakababang side yan ng South America. Brazil, lagi kong binabanggit yan. At Qatar. Is this the sign? Is this a sign? Grabe ka lang. Nakakatuwa. Kinilabutan ako kasi lahat yun talaga nasa listahan ko, guys, personally, na pupuntahan natin. We're back sa supermarket. Tignan nyo guys, yung mga ready to eat dito, grabe na yung sale, $3 na lang yung ganito. Kasi mapaklose na sila If ever kung okay kayo sa mga ganyang sistema, makaka-discount kayo dito. Tapos ito pa. Oh my god, salmon sashimi. $10.90. For for midnight snack kung gusto nyo, pwede yan. Mangga. $5 lang Ito ang mura, watermelon, 3.35. 3.55. Ito na lang tayo dun sa mga sabon. Baka mamaya kasi kung ano pa madampot natin. Tatagtagan. Gusto nga kabisado na natin kung saan yung mga lugar dito, di ba? Alam nyo guys, yun yung isa sa mga parang kapag ka nagta-travel. Meron ako pinost nito sa Instagram Ako, yung isang type of traveler. Like ako hindi ko din na lahat kasi baka mamaya hindi naman kayo ganon. Like, yung mga ganitong klaseng supermarket exploration, tinitreat ko siya as cultural immersion. So, di ba, grabe yung photographic memory natin. Alam na natin kung saan yung sabon. Look! Di ba? Right here! So, meron bang maliit na sabon? Kailangan yung pwede nating mailagay sa bag. Kasi dapat nagbaon tayo Hindi natin nagawa yun. Usually kasi nagbabaon talaga tayo. And kapag ka sa mga bibili kayo sa supermarket, expect nyo na merong mga maliliit na size sa Thailand. Sa 7-Eleven sa Thailand, sa supermarket sa Thailand. Pero dito sa Singapore, wala siyang maliit. Parang ito na yung pinakamaliit. Tapos $9. In fairness, grabe din discount Kasi 19.20 siya before, 9.90 na lang ngayon. Ayoko ng lightly scent kasi usually guys, kapag ka kunyari naglalaba, gusto ko yung mabango. Gusto ko yung parang tipong pagka sinuot natin siya, parang nanghahalimuyak yung mabango, ganung level. But 9.90 to, tas itong branded, 10.95. 20 pesos yung laman nito. Tapos this one is 40. Grabe naman yung difference, no? Yan ang iniisip. Baka mamaya kasi mas mabango to. Kasi branded. Ito kasi fair price. So parang SM bonus siya. Ganun. Gets nyo yun? SM bonus yung
Parang brand siya ni FairPrice. Sige, ito na lang. Para if ever, pwede namang dala-dalawahin natin kung hindi ganoon kaamoy, no? Sa paglalaba, para tumapang yung amoy, no? Ayan guys, so welcome po sa Ivan Kitchenomics. So basically, ito yung lutuan dito. Yung wala siya yung parang pang may sabaw, ganon, para makapagpakaluto tayo ng noodles. So, syempre, resourceful tayo. Dito na lang natin ginawa. Tapos dito na lang tayo naglagay ng water. Tapos dito na lang tayo magpapakulo. So, ang tanong, paano ba to? Ito ba? Tama ba? So yan, and also this one, yung ating iluluto. First time natin ito matitikman guys, so hindi ko alam, don't judge me sa mga nakatikim na nito, hindi ko alam kung nasasarapan niya siya or hindi. Pero now, first time natin siyang titikman. And also, papakita ko sa inyo, ang ating binili. Dito, lumabas tayo because of this one. Maglalaban din tayo. Kasi kakagising lang natin, so might as well. Diba? Sulitin natin. ASMR guys. So, iluto na natin ang noodles. Dami pa lang parang powder na nilalagay. Sana masarap po ha. Mahal-mahal pa naman. Okay. Alam nyo, may mga time kapag kunyari nagluluto ako, para lang makilala nyo ako guys. Minsan binabali ko siya sa gitna. Para hindi super mahaba yung yung noodles. Sige, go lang. Guys, so ito siya. Nagsalin ako ng file sa YouTube, so tignan nyo. Parang siya, super na overcook naman po ang noodles. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong natin. Kakaibang ganap natin dito sa trip na to. Diba? Para, may salted egg talaga siya. Pero alam niyo yung parang medyo maanghang yung amoy. So, kailangan ko i-ready yung self natin dito na maanghang siya. O, diba? Gusto nyo yon? Travel vlog, cooking vlog na rin ngayon. Gusto nyo next time, magluto na ako ng sinigang. Adobo, gusto nyo ba yan? Kung gusto nyo guys, i-comment nyo, seryoso gagawin ko siya. Kung gusto nyo lang naman, pero kung ayaw nyo, okay lang din. O, kain. O, diba? Iba-iba na ng anggulo. Iba-iba na ng anggulo to. So, okay, kain tayo. Medyo maanghanga. Medyo maanghanga. Pero hindi ko siya magets. Like to the point na, di ba pancit canton, alam natin pancit canton. So ito salted egg canton. Gets niyo ba yung point ko guys? Pero masarap siya. Masarap siya, mga siya. Mga 8 out of 10 sa atin. Parang nagiging 8.5 na. Parang 8 out of 0.5 na siya. Okay siya guys, kung hindi nyo pa nasusubukan to, I'm sure nasubukan na ng iba sa inyo. Pero ako kasi ngayon ko lang siya nasubukan. Pwede nyo i-try. It's a must try. Pero again, hindi siya perfect score sa atin, ha? Okay guys, so ngayon po, maglalaban na tayo. And usually kapag ganito, is kung tayo naglalaba sa loob ng hotel room, dito sa sink natin nilalaban. At mas magandang maglaba kapag yung sink nyo yung merong stopan. Kasi iba walang stopan eh, kaya bigla-biglang lumalabas agad yung water. So wait. Grabe yung vlog na to. Nagsimula tayo sa Marina Bay Sands, tapos napunta tayo sa May Lion, tapos napunta tayo sa cooking show na naging mukbang, tapos ngayon laundry. So grabe naman na to, masyado naman nating sinabuhay yung off-duty vlog. So ito po yung ating yung ating binili. So basically 9.90 Singaporean dollars to. So siya, resealable naman siya, so okay lang. Mas pinili ko yung ganito para kapag kunyari nasa ibang bansa tayo, pwede pa tayo makapaglaba ulit. Saka ayoko muna yung pumunta sa laundry shop, gabi na rin naman, tapos konti pa lang naman yung lalabhan. Nga dito. Ay, mabango. Madami, oh. Diba? So, ang gagawin natin, bubuksan yan, sasara yun. Ang bango niya. Ganyan guys, itsura. Okay, dalawa ba gagawin natin? So, ito ilalaban natin. Naalala nyo ito yung damit natin na to. Ganito guys ang ginagawa natin. So, naglalaba tayo. So, i-dissolve lang natin siya. Ganyan. Ayun, inano ko na. Tapos, lalaban natin siya. Gusto ko yung meron tayong paglaba dito. So, kamusta naman kayo guys? Gusto nyo ba may laundry shop tayo? If ever kung gusto nyo, 200 pesos lang 1 kilo wash and dry na may kasama pang tiklop. Opo, syempre sa Singapore gagawin kaya medyo mahal. So yan, di ba? Malinis naman pala yung damit natin. Usually kasi gusto ko guys sa mga damit, mabango siya. Kasi ito sa Japan,
Yung mga Japanese people, ayaw nila ng may amoy sa damit, gusto nila unscented, ganun. Ako hindi. Gusto kong mabango. Kaya kapag namimili talaga ako ng pub ko na mabango, ang bango nito. Sa mga Singaporean dyan, ang bango nito. Ang ano niya is gardenia. Sa atin ang gardenia is tinapay. Dito scent siya. Ang bango. Ang bango. Diba? So yun, ganyan po ang ginagawa natin. Tapos kapag kunyari, nakusot-kusot na natin to, hindi ako makapagkusot ng maayos kasi syempre may camera. Gaganin ko yan. Tapos babanlawan. Then pagka binanlaw, syempre papalipitan ganyan. Tapos isasabit natin sa open cabinet or kung saan yung nakatapat yung aircon, ganon. So basically, ganun po. Sa mga nagtatanong, ganyan po tayo naglalaba. Kaya may time na kapag umuwi tayo, yung mga underwear natin, nakalaba na. Yung mga top natin na maninipes, nakalaba na, ganun. Tapos isasampay lang natin siya dito. Ganyan. Para mas mabilis siyang matuyo. Lalo naman, malamig naman dito because yung aircon natin, tingnan nyo, naririnig nyo ba? Ang lakas, opo. Thank you guys for watching. So, ngayon, ang mga nangyari ngayong araw, super, number one, random. Super random talaga na nangyari. And I hope na kahit na super random natin ngayon ay na-appreciate nyo kung ano yung mga ginawa natin. At yun talaga ang realidad. Yun talaga yung ginagawa natin. Like, kapag hindi talaga, alam niyo yung tawag na kung ano yung ginagawa talaga ng isang traveler. Kapag magta-transfer tayo from hotel to hotel, nagpupunta agad sa mga spots, tapos kapag umuwi, kung madaming mga marumi, maglalaba, ganyan. So, ganun ang mga ginawa natin ngayon and sana na-appreciate nyo siya. And, yun, nasagot ko na yung mga tanong kung paano tayo naglalaba kapag nagta-travel, ganyan. Though, pwede din namang magpunta kayo sa laundry shop. Ginawa natin yun before sa Hong Kong at sa mga ibang party pa, usually kapag ka sa hotel. Pero kasi kapag ka sa hotel guys, per piece, kunyari dito sa Furama City Center, per piece po. So ang mahal niya, so might as well bumili na lang tayo, tapos tayo na lang yung magkusot, diba? So yun, thank you guys for watching. Madami pa tayong lalabas na vlog tungkol sa Singapore. Again, Ivan Digusan po, mag-subscribe na kayo dahil 85,000 subs na tayo. At mag-follow kayo sa mga ibang social media platforms natin. Twing! Ilalagay ko dito yung tatlong platform natin na pwede nyo ding i-follow para real-time kayong maging updated. Again, Ivan Digusan po. So, yun lang. Thanks!